Hi Cashies! As promised, pag-uusapan natin yung digital banks for savings. Disclaimer lang Cashies, hindi ako expert ha. So these are all just my experiences with these digital banks that I use for savings. So yan, happy learning! So we still have the GoTime, Maribank, and Maya. Iisa-isahin natin sila. Let's start with GoTime. For GoTime, you have what we call GoSave. Sa GoSave, nandyan yung mga savings natin. And for the interest rate, last year, 3.5% sila. Pero this year, starting January 1, 2026, so naging 3% na lang. Okay pa din naman yung percent compared to the interest coming from the traditional banks. Mataas pa rin naman siya. And also, I still use GoSave kasi nga, marami pa rin naman siyang magagandang perks. Or one of the pros I like is the free transfers. Every month, meron tayong 20 free transfers. So, bakit kailangan mag-transfer? Nag-iipon nga tayo. So, kasi ang iniipon ko po kay GoSave ay yung mga short term lang. So, kung may gusto akong bilhin, so dito ko siya iipunin and then, after nun, tinatransfer ko siya kay Maribank kasi si Maribank yung main spending ko na ginagamit na card. So, kaya dito muna kay GoSave. Bakit dito kay GoSave? Kasi po si GoSave, meron po siyang 5 different savings account. So, pwede kang mag-set kung ano yung gusto mong pag-ipunan. Like, for example, a shoes, pag-iipunan mo siya for a month or two, so pwede mo siyang ilagay sa isang savings account. Or kaya, year-end savings mo, so pwede mo ilagay sa another account. Ang kagandahan, bukod-bukod yung account, nakikita mo kung ilan na yung nalalagay mong money, nakikita mo yung progress mo, and hindi ka mahihirapan na i-minus-minus pa yung mga na-save mo na from one account. Yun ang kagandahan natin kay GoSave. Yun nga palang tatlong digital banks, they are all insured by the PDIC, kaya medyo kampante naman tayo with the money na meron tayo. And up to 1 million per depositor yung cover nila or insured nila. Include ko lang to computation, pero applicable to sa lahat. Sa Maribank, sa Maya, ganito rin siya i-compute. So, end of the day balance times 3% times 1 over 365 days. So, for example, ang pinag-uusapan natin is month of January. Let's say may 5,000 ka. 5,000 times 3% times 31 days over 365 days, yun yung makukuha mong interest ngayong January. Now, take note, lahat ng interest na na-earn natin is merong deduction na 20% withholding tax. So, iti-times mo pa siya ng 0.8 para makompute mo talaga yung makukuha mong interest. Pero yung nakikita nyo naman usually sa app, nakadeduct na yung 20%. So, yun na yung ating interest per month. Next is Maribank. So, last year, naka 4% sila, pero this year, naka 3.75% nila. Pero itong 3.75% per annum ay amount lang in excess of 1 million. Pero dahil wala naman ako 1 million, dito lang ako sa 0 to 1 million, so ang makukuha nating interest is 3.25% per annum. Comparing it to GoTime, so mas mataas ng konti, ng 0.25%. So maganda rin siya, goods din tong si Maribank. Yun nga lang kasi, si Maribank, wala siyang kagaya nung sa GoTime na meron siyang 5 separate savings na account. Dito kasi, yung main wallet mo nandun na lahat. So, sama-sama na lahat ng pera mo doon. Kaya kapag may pinag-aalatan ka or pinag-iipunan ka, di mano-mano kang magma-minus doon at magko-compute every time. Kaya hindi ko to masyadong ginagamit for savings. Pero nilalagyan ko pa rin siya para lang everyday tumutubo yung pera. Kasi ang mindset ko, kung ang pera ay hindi ko gagastusin, at kunyari may allowance ako, may excess akong 2,000, 3,000 sa allowance ko, lalagay ko lang siya doon kasi eventually gagastusin ko rin yan. Pero habang hindi ko pa ginagastos, patutubuin muna kita kasi nga sayang ang interest. Kaya hindi ako masyadong cash na tao. Hindi ako malaging may dalang cash. More on cards talaga ang gamit ko. Ayun. And then, ang kagandahan lang kay Maribank ay madami din siyang mga perks. So, ito ang gusto ko kasi sa kanya. Dahil yung inipon ko ng short term, kagaya ng pambili ko ng sapatos, ibabayad ko rin naman. So, dito ko na siya pinapadaan. Kaya, yun, I love Maribank for the spending. But for the savings, sucks lang. I think ito, dito ako magiging bias kasi favorite ko talaga si Maya. So, this is the time deposit of Maya. Ito yung talagang ginagamit ko for savings. Kasi yung mga accounts ko na for long term or hindi ko pa naman talaga gagamitin as of the moment at kaya ko siyang i-lock for 6 months, dito ko siya nilalagay kay time deposit. So, meron tayo dito 3 options for time deposit. Pag 3 months lang, so 5% lang yon. Kapag 6 months, 6%. Pero pag 12 months, 5.5%. So, dahil pinakamalaki yung 6 months, lagi ako nagla-lock every 6 months. So, sa 6 months, 6% yung makukuha ko na interest. Pero syempre, less na 20% tax. So, dito nga lang, ang kagandahan kay time deposit ay yung interest niya malaki. Diba? Compared mo to GoTime, times 2 yung difference niya. But, hindi mo pwedeng kunin yung pera mo. Kasi kapag kinancel mo yung account mo dito sa time deposit, you will pay a cancellation fee. Sayang naman, kasi yung tutubuin mo, ibabayad mo lang din sa cancellation fee. Eh di sana, iba na lang yung ginamit mong option for savings. Kasi si Maya naman, meron pa yung mas maganda din na i-offer sa'yo. Pero take note ha, take note na 6% hindi mo agad yan makukuha kapag nag-open ka ng account. Ano ba yung way para day 1 pa lang 6% ka na? Pag open mo kasi ng time deposit account, ang meron ka pa lang is the 3.5% base rate. So, para ma-boost natin siya ng 2.5%, ang gagawin mo ay, let's say, target natin is 20,000. Yun talaga yung target goal mo na ilalagay mo lang for the 6 months. So, kung 20,000 at ang hawak mo pa lang na pera is 10,000 kasi nga yung 10K i-earn mo pa lang. So, ang iset mo lang na target 10,000 kasi pwede namang lumagpas sa 10,000 yung ilalagay mo sa time deposit. Kahit maglagay ka pa dyan ng 50K, okay lang yon. Kasi si booster rate, na-activate lang siya kapag nag-more than ka na dun sa 10,000 na sinet mong target. Kaya ang technique, lower lang yung target natin compared dun sa talagang gusto mong ilagay para
kuha natin ang 6%, o diba? Day 1 pa lang 6% ka na. So for 6 months, 6% na yung magiging interest niya. Kaya love na love ko ang time deposit eh. Kasi super laki ng interest niya talaga. Yun nga lang, again, bawal ka mag-cancel for 6 months kasi magkakaroon ka ng cancellation fee. The other one is the personal goal in Maya. So, dito yung napadecide ako before na ilipat si time deposit kasi parang mali ang intindi niya sa 8% na monthly interest. So, hindi siya kagaya nung sa time deposit natin na 6% siya all throughout. Meron kasi itong bracketing. So, ito kasi siya. Dito, maganda na 100k yung malagay mo. Tapos, ang interest niya kasi iba-iba. So, for example, yung una mong 20,000 na ilalagay, ang i-earn nun 4%. Yung sunod na 20,000 mong ilalagay, so magiging 40k na yung balance. Ang ma-earn ng 20,000 na inad mo, 4.5%. And then, kapag nag-add ka ulit ng 20,000, so magiging 60k na. Yung 20,000 na inad mo, 5% yung magiging interest niya. Tapos, pag nag-add ka ulit ng another 20%, 6.5 yun. Tapos, pag na-hit mo na yung pang 100k mo, so nagdagdag ka na naman ng another 20k, 8% naman yun. Pag tinotal mo yan, hindi siya 8% kasi nga iba-iba siya per bracket ng percentage. Parang pumapatak lang to ng 5.6%. So kung ako ang tatanungin nyo, time deposit o personal goals, syempre, mas gusto ko pa din yung time deposit kasi 6%. But again, the catch is, eto, kapag kinancel mo, wala yung cancellation fee. So, yun yung medyo angat naman siya compared to TD. Kaya guys, kung mag-iipon kayo, i-assess nyo muna, ano ba yung ipon mo? Kaya mo ba siya talagang hindi galawin ng ganitong katagal na time? Kasi kung yes, go for Maya. Pero kung short term lang at talagang mga 2 months lang gagamitin mo na siya, I suggest you go for either GoTime or Maribank. So, depende na lang sa'yo, sa preference mo. Kasi nga, si GoTime, meron siyang 5 separate na savings account. Di iba pa yun sa main wallet mo. Unlike kay Maribank, 1 main wallet lang. So, medyo magulo siya i-manage as of now and I'm very hopeful that Maribank will really separate for the savings kasi super promising din talaga niya. Ayun lang. I hope may natutunan kayo again. Thank you, Kashis. Bye-bye!